Good morning! Today is November 14, ang araw ng pagpunta namin sa Japan. Kung makikita ninyo, dala-dala ko na si Amanda. At hindi lang yan, kundi pati ang pamilya ko. Isa sa mga pangarap ko na madala sila sa Japan at mailibot. Yung maipa-experience ko rin sa kanila. Kasama ko ngayon si Mama at dalawa kong kapatid, si Josh at saka si Mia. Magbo-board na sana kami ng aeroplano. Kaya lang kinailangan ko pang palitan si Amanda. Pagkatapos mapalitan ng diaper, nagpadede din muna ako. Para wala na akong iintindihin kapag nasa loob kami ng aeroplano. Alam ko kasi medyo matagal-tagal pa niya ng take-off. Gutom na siya. At dahil doon na last call pa nga kami, buti na lang pagdating namin sa dulo meron pa rin namang pila. Actually, sa mga oras na to, medyo kinakabahan na nga ako. Dahil syempre, first time ni Amanda mag-flight. For sure, magiging fussy siya. By the way, birthday nga din pala ng bunso kong kapatid na si Mia. So, saktong-sakto, magja-Japan siya sa mismong birthday niya. First hour namin, medyo okay pa naman si Amanda. Nakatulog pa nga siya dyan ng halos 1 oras din. Pero after nun, wala na. Panay-panay na nga yung pag-iyak niya. At tumitigil lang siya kapag hinihele ko. Kung ano-ano na nga ginawa namin ni Kevin para maaliw siya. Pero gusto lang talaga niya hinihele. Grabe yung hirap namin ng mga oras na yan. Sa totoo lang, nahihiya nga ako sa ibang pasahero. Kasi alam ko nagpapahinga sila. Tapos nagigising dahil sa iyak ni baby. Grabe, ang hirap pala talaga. Buti na lang na-survive din namin ang 4 na oras na flight. And this time, nasa Japan na nga kami. Iba yung excitement, nakasama ko yung pamilya ko. Alam niyo dati, sabi ko sa sarili ko, mag-iipon talaga ako para madala ko sila sa Japan. At ngayon nangyari na. Syempre pagdating namin dito, pina-experience ko kaagad sa kanila mag-vendo machine. Sakto't nauuhaw na rin talaga kami. Kaya dinala ko sila sa may vending machine at pinasubo ko nga sa kanila. Syempre sa atin, madalang lang naman yung ganito. Naaaliw na nga kaagad sila sa pagpili pa lang ng mga drinks. After nun, sumakay na nga kami ng Skyliner. Medyo okay na dito si Amanda at masiglang-masigla. Medyo na busy kami sa biyahe kaya hindi na ako nakapag-video. Fast forward na nga, nandito na kami sa tinutuluyan naming bahay. Nasettle na namin si Amanda. Nasa ngayon ay natutulog na nga. Lumabas muna kami ni Kevin at ni Joshua para bumili ng pagkain. Dahil alas 9 na nga rin kami nakarating, nakapag-decide kami na sa 7-Eleven na lang muna bumili ng dinner. Syempre dahil may mga pagkain na rin naman dito. Sabi ko nga dito sa kapatid ko, matutuwa talaga siya dito sa 7-Eleven. Dahil ang dami mong pwedeng mabili. Sobrang na-overwhelm nga siya kaya kahit anong makita niya, ang may gustong bilhin. Hinayaan ko na lang din naman para ma-experience din niya. So ganyan kadami yung binili namin. Hindi na rin ako nakapag-room tour. Basta ganito yung itsura ng tinitirahan namin. May 2 kwarto sa taas, may common area at dining area. Yung kwarto dito sa baba, dito na lang namin nilagay yung mga bagahe namin para mas madali namin ma-access yung mga gamit. Habang pinapatulog pa ni Mama si Amanda, nauna na nga kaming mag-dinner para kapag katapos ko, si Mama naman ang bababa. Sarap na sarap nga tong mga kapatid ko sa pagkain. At habang kumakain kami, binabanggit ko sa kanila yung mga pupuntahan namin. Isisingit ko na rin sa vlog na to yung nangyari kinabukasan. So fast forward na nga, ito na yung day 1. Dahil medyo napagod pa kami sa biyahe at gusto ko rin makapagpahinga ng mahaba si Amanda. Alauna pasado na nga kami nakalabas ng bahay at ngayon pa lang din kami kakain. Dito na lang kami kumain sa Matsuya sa may malapit sa train station para hindi na rin kami lumayo. Alam nyo, buti na lang nagdala ko ng carrier. Sobrang useful talaga nito sa pagbitbit ko kay Amanda. Every time kasi na ilalagay ko siya sa baby carrier, napakasarap na ng tulong niya. Nagdala naman kami ng stroller pero ayaw naman niyang gamitin. Ito yung foldable at magaan na stroller. Pero dinala na lang din namin just in case. Kaso hindi rin namin nagamit maghapon. Binilhan ko na rin sila isa-isa ng mga IC cards. Ito yung gagamitin namin sa transportation dito sa Japan. Dito nga pala kami nagstay sa Horikiri Katsushika. Malapit lang din naman to sa sentro at mga tourist spots. And malapit din sa train station ang tinutuluyan namin. So ang itinerary namin ngayon ay magpunta sa Asakusa. Memorable talaga kasi sa akin ng Asakusa. Bagong salta pa lang ako dito sa Japan. Ito na yung unang lugar kung saan ako gumala. At saka malapit lang din naman. So dito ko na muna sila unang ginala. Ilang beses ko na rin napakita sa inyong Asakusa. Famous ito na tourist destination. And of course, nandito rin ang sikat na Sensoji Temple. Dito ko unang sinabak ang Nihongo ko. Nang akala ko, ang dami ko nang nalalaman. Dahil syempre nakapag-aral at nag-training kami sa Pilipinas bago magpunta rito. Naku, ibang-iba pala sa totoong buhay. Maya-maya pa nga, may pamilyang nakakilala sa akin. Sila ma'am na taga Parañaque. Solid supporter ko nga daw ang mama nila. Sobrang saya niya nang makita kami. Tuwang-tuwa din ako syempre. Naluluha-luha pa nga si ma'am. Kaya tuloy pati ako naiiyak din. Nakwento nga niya kung gaano daw niya ako nasubaybayan. Kaya grabe din yung pasasalamat ko. Pumasok na kami dito sa Sensoji Temple. Lagi nga nauhuli si mama at tong mga kapatid ko. Dahil bawat sulok talaga nagpapapicture sila. Naku, tuwang-tuwa sila dito sa Japan. Day 1 pa lang yan Anyway, ito naman talaga ang goal ko. Yung makapag-enjoy din talaga sila. Ito nga, trinay din nila yung omikuji. Isang pamamaraan ng fortune telling dito sa Japan. Sumubok lang din sila for the experience. Dati-rate, mag-isa lang ako
akong lumilibot sa mga ganitong lugar. Hindi ko talaga aakalain na makalipas ang 2 taon. Heto't kasama ko na rin ang pamilya ko. Ngayon nga may bitbit na akong baby. Para talaga akong tour guide sa kanila. Explain naman ako kung ano tong mga to. Natatandaan pa nga nila yung vlog ko dito sa lugar na to. Matagal na nga nakaplano itong Japan trip na to. Sabi ko nga hindi pa lumalabas si Amanda, na-book ko na. Pinili ko talaga ang autumn. Para saktong-sakto lang yung klima. At saka isa rin talaga to sa paborito kong season. Pinasubo ko nga sa kanila itong lagi kong binibiling choco banana. Lagi ko tong binibili tuwing may mga matsuri. At syempre hindi pwedeng hindi ko maipatry sa kanila yung yakiniku. Kaya naman after sa Asakusa, dumiretso na kami sa Yakiniku King. Weekends ngayon kaya ang daming tao. Kaya naman kinailangan pa namin pumila sandali. Para sa akin ito kasi yung pinakasulit na yakiniku. Kaya naman sinagana namin. First time nga lang nila may experience to. Kaya naman sabi ko isulitin nila. Anyway, hanggang dito na lang muna. Abangan nyo na lang ulit sa mga susunod namin na araw dito sa Japan. Yun lang, bye!